impeachment rules eh. Which are? Oo. Ang impeachment rules kasi sinasabi that once the impeachment is taken up, or the impeachment court is constituted as one, then kailangan tapusin yung the impeachment trial must end. Although I mean to the end, ganun ano. Ito namang Senate rules, which emanates from the Constitution. Ang Senate emanates from the Constitution. Ang sinasabi ng Constitution din, oras na nag-adjourn sine die ang Senado, lahat ng business doon patay. Kaya nga without day, kaya nga sine die. That's Latin for without day. Dahil wala na. Sa lahat ng i-refile mo lahat ng committee report, lahat ng mga batas na hindi nyo na ipasa, i-refile nyo ulit lahat yun. Kahit nga napasa nyo na third reading, hindi na pirma ng Presidente, bumalik sa inyo, babalik ulit ninyo yun from scratch. Ganun ang sinasabi ng Senate rules, which is a part of the Constitution. So, anong dapat sundin? Impeachment rules ba? Ang problema, impeachment rules emanate from the Senate rules. And the Senate rules emanate from the Constitution. Bakit ko nasasabi yun? Ako po author ng impeachment rules eh. So, naalala niyo nung kay Justice Corona. Yeah. Ako chairman ng Committee of Rules ng Committee on Rules ko. Yun yung sinulat ko na ginagamit namin as impeachment rules. So ngayon, alin dun? The issue being... Alin dun susundin? The issue being, Tito Sen, kung maitatawid itong impeachment complaint initiated during the 19th Congress, whether or not legally maaring itawid ito into the 20th Congress. Is that the issue here? Yes, kung sasabihin nila ng Senado ngayon, ng 19th Congress, kung sasabihin nila pagdating ng June 13, pag-adjourn sine die ng Senado, sasabihin nila na yung impeachment court ay iba. It's not a legislative body. Sasabihin ng iba yan. So, ano mangyayari? I-carry over sa 20th Congress. So, the 20th Congress can decide. Yeah. Kapag doon, may bagong 12. Although, yung iba kasama pa rin doon sa 19th Congress. May mga tatlong galing sa 19th Congress, electionist. Pero, the thing is, their term ends June 13 ng tanghali. Yeah. So, banibagong term itong papasukan nila. So, they're part of the new 12 of 20th Congress. So, Tito Sen, sino po magde-decide? If there are two rules na pagpipilian, na sabi mo nga, very confusing, whether it's the impeachment rules or yung Senate rules, sino po ang magbe-break ng tie? Sino magsasabi? Ito ba yung sa Supreme Court na kailangan maglabas na po ang Supreme Court ng desisyon kung ano ba talaga ang gagawin? Pwede rin. Pero ako, tingin ko, yung 20th Congress ang maganda mag-decide. So among the senators na, di ba? Yung mga Kasi bago. we were thinking na yung mismong legal team ni VP Sara can take it up sa Supreme Court, di ba? Dahil kasi ngayon... Pwede rin. Opo. Pwede. It's open kasi justiciable yung issue. So pwede dalhin sa Supreme Court. Pero kung walang nagpipetition, wala naman nagdadala, we leave it to the 20th Congress to decide. But remains to be seen. May follow-up question po doon, Tito Sen, is so you think magpo-prosper po itong impeachment trial? It's not dead in the water. Kasi marami po nagsasabi, wala na, VP Sara has the numbers. Parang, it's a futile exercise, because hindi naman siya mako-convict, ma-acquit siya. So bakit pa po natin ipapahaba pa at magkakaroon pa ng trial? Well, hindi ko naman maalis sa kaisipan ng ibang tao mag-isip ng gano'n. Pero sa akin kasi, I'm hoping for the best, which is, dapat bigyan nila huwag nilang pag-isipan yung mga senador agad. Na ganito, ito, si Pro Duterte, ito, Pro Marcos, ito. Hinalal lang tao yan. Dapat impartial sila So they decide with impartiality. Sana ganun, But siyempre, kanya-kanyang pananaw yan. Ang pananaw nila, wala mangyayari dahil marami yung ganito. Hindi natin masasabi yung hanggat hindi umuupo yung 24. Yan. Nasa sipag yan. Sa ating buhay, marami tayong kilala na mga tao na magaling naman. Grabe ang talent. Grabe ang mga abilities nila. Minsan, nagugulat ang mga tao sa paligid niya na may kakayanan pala silang ganong. Kaya pala niya ng ganong. Pero bakit ganon?
Bakit ganun ang kalagayan niya sa buhay? Wala